Ayun, hello, kumusta kayo mga boss? Ito po, meron ako ulit share sa inyo na amplifier. Yan, ang issue po nito ay may power siya, wala siyang sound. Itong kanyang model Kevlar, yan, GX5UB Pro. Okay. Ang complaint po na may-ari dito ay ginagawa sa atin ay biglang nawalan ng sound habang ginagamit nila, no? Okay, medyo may katagalan na rin ng amplifier na to based sa kanyang cover, medyo ikalawang na. Yan. At dito po, pakita ko rin sa inyo na ito ay, yan, dito po. Yan, yan ang sabi niya sa akin, pasensya na po kayo sa alikabok mga boss, ano? At sa medyo madumi, hindi ko pa nalilinis kasi yan. Kasi bubuksan pa lang po natin kasi yan eh. Yun, ibago niya sa akin iniwan, sinabi niya sa akin, yan dito may umusok daw po dyan mga boss. Yan, nakapansin nyo, yung kanyang, yan, yung lagayan ng wire ng speaker niya ay sunog na. Yan o na. Pagka ganyan po mga boss, napagdikit yung dalawang wire. Pag short circuit. Kaya po ganyan. At ito ay unang sira pa lang din niya, tayo pa lang din na makapagbukas, ano? Ang amplifier na ito. Ito po ang share ko sa inyo ngayon at sana makapulot kayo ng kaunting idea sa video na ito. May apply nyo sa inyong gagawing amplifier, ano? Ito mga boss, ito binuksan ko na at yan. Mapapansin nyo, pakadumi. Palibasang, yun pa lang siya nabusan, yun pa lang siya mare-repair. Yan po ang nangyayari. Yan, madalas ang nakakasira talaga ng mga parts sa amplifier. Pagka hindi na may maintenance ng may-ari, pag hindi niya nalilinisan sa loob ng isang taon o 5 months, 6 months, ganyan po, dapat po talaga na may maintenance eh. Nabubuksan, nalilinisan. A few minutes later. At yan na nga po ay nalinisan na natin, ano? Para makita na natin kung alin parts ang dapat palitan at nagka-problema. Okay? Yan. Dito mapapansin natin mga boss na yan, marami ng kalawang yung mga jumper niya. Papalitan po natin yan. Pag po kayo may mga gawang ganito na amplifier, nakita nyo yung mga kalawang na, lalo yung mga jumper na yan, resistor, transistor, palitan nyo na po para tumagal ang amplifier. Yan, makapansin nyo, sunog talaga siya. Oh. Sa right channel siya, nasunog. At ayun ang resistor na sunog din, papalitan din natin yan. Yun. Yan dito, titest ko yung dalawang fuse niya sa board, kung putol o hindi. Kasi walang sound eh. Okay? Maaring sa mga transistor na yan, may problema na. Dito malalaman natin kung okay pa yung ating fuse. Base sa physical niya, sa physical na itsura ng fuse, mukhang okay naman. Bagay, ito tetesterin po natin para makita niyo. Yun. Good siya. Isang fuse, di putol. Ayun. At good din tong isang fuse. Mapapansin nyo mga boss, ano, bakit putol siya? Bakit buo siya? Buo siya pero bakit walang sound? Bakit walang sound, ano? Diyan malalaman natin kung bakit siyang walang sound. Ito, gumamit na ako ng analog tester dyan. Pag magte-test kayo mga boss, sa times 10 kayo ha. Doon nyo ilalagay pag sa analog tester. Yan. Yan. Ito yung kanyang output transistor. Dito malalaman natin kung bakit siya walang sound, ba't di nagki-click ang relay.
Ayun, mukhang ito may problema tong output transistor na ito mga boss. Full shorted to kasi ang palo niya ay sagad. Yan. Mamaya i-confirm natin yan kung talagang yan ang problema. Tanggalin natin yan sa board. Tapos itong katabi, ito pala boss ay PNP transistor ano. A1941 ang code dito. PNP transistor, positive, negative, positive. Okay. Yan yung dalawang transistor na yan. Tanggalin natin, titest natin. Kung dalawa na yan ang may problema. Maaaring ito ang dahilan mga boss kaya hindi nagkiklik ang relay ano. Kumbaga nakaprotect po ang system niya, ang board niya. Dahil may nadetect ang relay na shorted. Okay, kaya po hindi nagkiklik ang relay, hindi nagsasounds ang amplifier, naka-protect mode kasi may nadetect siyang shorted na parts. Okay po? Ayun, sana meron po kayong nakuha idea doon sa ganung sira, no? Gantong amplifier. Kaya pala hindi nakiklik ang relay para tumugtog, may nadidetect na shorted. Ano, inulit ko lang po para maklaro lang. Okay. So yan yung resistor na yan, papalitan din natin yan ano. Sunog na talaga siya oh, change value na yan. At ito ay 220 ohms. Yan. Okay, sunog na po yan. Sunog yan dahil nag-shorted ang output transistor. Yung normal sa kabila, sa left, okay naman. Sa kabila, sunog na talaga. Salamat po mga boss, mga madam sa pagsasubscribe sa aking munting channel. Salamat po. Maraming salamat po. Ayun, at dito kalasin na natin mga boss ano. Disclaimer lang po pala, hindi ako expert sa paggagawa ng amplifier, hindi ako pro, hindi ako batikan. Ito po ay yung sinishare ko lang idea, ay base lang sa aking mga na-experience na sa pagre-repair ano. May naibabahagi ko po sa inyo kung paano i-repair mga ganitong klaseng sira. Ayan, mga ganitong parts na may diferensya. Ayun, salamat po. Ayun, at dito yan, tanggal na natin ano. Yun, yan ang suspected natin na output transistor. Test natin yan sa digital. Okay, at ang code niyan ay yun, A1941 PNP output transistor po niya yan. Positive, negative, positive. Yan, testerin na natin sa analog. Pag magte-test po kayo ng ganyan, analog ang gamitin nyo ha. Para mas accurate, mas mabasa niya mabuti. Yan. Tapos, i-0-0 nyo muna yung tester nyo. Yun. Ito talaga mga boss, ano? Full shorted talaga to, isang output transistor. Yan ang dahilan kaya protect ang amplifier, hindi nagkiklik ang relay. Okay po? Ayan, sana meron kayong nakuha idea. Pag ang relay ay hindi nagkiklik ano. Yun. Dalawa po yan na A1941, magkatabi sila. Yan. Dito, yan, trasigon na rin yung isang A1941 din.
Minsan kasi pagka may shorted na output transistor, pag nakakapit sa board, akala mo shorted din siya. Pag binunod mo, ay okay naman pala. Minsan kasi nadadamay lang dahil kasama pa sa line. Okay, doon sa linya. Kaya mas maganda po pagka ganyan may shorted, tanggalin nyo yung katabi, o kaya yung apat. Kung 8 po yan, halimbawa sa right side kayo nagagawa o sa left side, tanggalin nyo po muna lahat. Diyan sa part na yan, hindi ko po siya tinanggal dahil na-identify ko kagad ang shorted. Okay? Yun, nakalas na natin, ano? Yun, nagpareha sila ng code. Yun. Siyempre, ito-testerin po natin yan, no? Para malaman natin kung may shorted din siya. Dito, papakita ko rin po sa inyo kung paano test kung may leak. Okay? Kung may leak ang output transistor. Bukod sa shorted, minsan po nagkakalik yan. Nadadamay po sa pag nasira yung katabi niya, nadadamay siya. Hindi naman siya shorted, nagli-leak. Okay? Yan, dito po muna tayo sa times 10, ano? Yan, pagka ganyan po, okay naman. Dapat wala. Ayan, okay. Kabila, okay, yan. Okay po yan. Good po yan. Tapos sa kabila dapat ay wala na. Yan. Okay, good. O yun. Okay po yung ating output transistor. Good to. Hindi siya na shorted, ano? Ngayon, isi-share ko naman po sa inyo. Yan. Yan, di ba naka times 10 tayo? Sa times 1K po tayo. Diyan natin malalaman kung may leak. Yan. Kasi pag may leak po, yan, may problema rin ang ating amplifier, ano? Minsan may DC out yan. Okay, may DC out, nakakasira ng speaker, ano? Yan, dapat hindi siya papalo. Kahit konti, wala po dapat palo yan. Okay, good. Dapat wala pong palo yan. Yan, dapat yan. Diyan po sa kabila meron. Yan. Yun, yan. Normal po yan. Okay po ang ating output, ano? Hindi siya shorted, hindi siya leak. Okay. Yun. At dyan po, sana ay nakakuha din kayo ng idea kung paano mag-test ng shorted o kaya may leak na output transistor. Yun. Okay. Ayun, at dito tatanggalin na natin yung nasunog na resistor na 220 ohms. 220 ohms, yun po ay red, brown, gold ang color coding po niyan. Yan. Ito daw, sabi ng may-ari, ginagamit nila, biglang nawala ng sound, may nangamoy sa likod, yung musok. Siguro dahil habang ginagamit, nasasagi, yun, yung madalas po yung speaker wire nagkakadikit, kaya nagkakaganyan, nagkakaproblema ang mga output transistor at mga resistor. Yun, no? Sunog na 220 ohms po yan. Yun. Change value na yan pagka ganyan.
Ayun, ito mga boss, dito, no? May nakita akong resistor na 15K. Ay, ano na, ang kanyang kabilang paa niya ay kinalawang na, naputol na. Wala po akong 15K na resistor. Dito, i-share ko rin po sa inyo mga boss. Kahit wala kayong exact value na resistor, ito, makikita nyo po kung paano ko ginawa. Importante din po malaman nyo yung ganito. Yan, nag-series po ako ng 10K resistor at saka 4.7K. Okay, ano? So, nung na-series ko yan, meron akong nakuhang 14.7. 14.5, 14.7. Okay na po yan. Konting diferensya lang yon, ano? Halos nasa 15 na yon, 15K na. Yun. Yun po ang gagawin nyo mga boss. Kung wala kayong eksaktong parts, basta may stock lang kayong ganyang parts, meron kayong 10K, may 5K, 4.7K, po pwede po yun, isi-series nyo lang. Tulad ng ginawa kong yan, ano? Yan, dito sana nakakuha din kayo mga boss ng konting idea pag wala kayo eksaktong parts. Ayun, at dyan ay ikabit ko na. Ma-series na siya. Kailangan kasi palitan na yan, may mga kalawang na kasi dahilan niya para magkaroon ng DC out din ang ating amplifier. Kuya, malat na tunog. Depende po sa magiging issue. Ayan, at dito meron tayong resistor din, ano, fusible ito sa may output transistor. Yan, mapapansin nyo mga boss ay wala siyang resistance. Ayan, oh, wala akong nakukuha ang resistance dyan. Ay dapat meron po yan, ano? Dyan nakatapat yung ating shorted na transistor output. Ayan. Dyan nakakonect. Sa kabila, sa katabi niyang transistor na good, yun, meron po siyang 0.3. Yun, no? Yun po, yung dalawa meron. Tangi itong ano, wala. Pagka ganyan po, open na yan. Papalitan na yan. Putol na po ang resistor na yan. Open na. Papalitan na natin yan. Ganyan lang mga boss, ano? Pagka kayo magta-troubleshoot, isa-isahin nyo lang. I-compare nyo yung parts doon sa kabilang channel. Makukuha nyo po yun. Tsagayin nyo lang, makukuha nyo po lahat ng naging error or naging problema ng parts. I-compare nyo lang po sa kabilang channel para makuha nyo yung problema ng amplifier na ginagawa nyo. Okay po? Yun, at dito, kita nyo na mga boss, ano, biyak na siya. Yun. Okay, biyak ng anong to. Wire wound resistor po yan. Meron po kasi yung wire na nakaano sa loob na nakapaikot. Yun. Yan, double check natin na nakabunot sa board. Yun. Yun, pinag-short ko yung tester. Wala po talagang nakuhang resistance. Siya nga pala mga boss, ano, yung video ko kasi palibasa medyo mahaba. Meron pong delay ito sa ginagawa kong actual at saka doon sa aking bino-voice over. Minsan may delay po, pagpasensyahan nyo na. Sana po maunawaan nyo. Pero makita nyo naman po kung paano ko ginagawa siya ng maayos po. Salamat po pagka ganoon. Minsan may delay po kasi sa pagbo-voice over kaysa sa actual video ho. Salamat po sa unawa. Ayun, at dito meron na tayong pamalit. Same value po ito, same value. Ayun, at meron tayong nakuhang okay, hindi pa na steady. Yun, 0.8. Okay.
Yan, nakakuha po tayo ng 0.8 dyan. Siyempre, kakabit na natin sa board. Yan. Yun po at okay na yung ating resistor, no? Yan. Salamat po sa magsasubscribe. Yun, ito na. Yun ang ating parts na shorted at ito yung kanyang kasama. At yan. Siyempre, meron na tayong pamalit dyan, ano? Yan, meron na tayong ipapalit doon sa shorted. Yan, testerin ko muna uli mga boss. Saka times 10 tayo. Yan, dyan nyo lang po ilalagay pagka kayo mag-ano ha. Yan. Tapos yung sa pag may leak, yung pinakita ko po kanina, doon naman kayo maglagay sa times 1K. Okay, good. Yun. Yan, pasensya na po. Ulitin ko lang. Good. Okay, yun. Good po ang ating transistor na ilalagay. Na mapapalit. Naikakabit po. Yan. Compare sa kakabit sa isa. Okay. Yun. At okay din po. Ano? Yan. Yun. Dito, mukhang ready na ang ating mga parts. Ano? Pwede na tayo mag-install ng output transistor. At nalagyan ko na rin pala yan mga boss ng 220 ohms resistor. Hindi ko na lang napakita sa video. No? Pero po yan, nakabitan ko na. Nung kaninang nasunog, yung maliit na resistor. Yun, ito na yung ating pinalit sa na shorted. Okay. So far, so good naman po na ating mga parts na ikinabit, ano? Okay na, atin na lang yung i-solder. Pag maglalagay kayo mga boss, yung sa mica insulator niya, kailangan nakadikit siya doon, hindi pwede lumampas. Mag-shorted po pagka walang mica insulator Ingat po kayo sa pagkakabit ng ganon. Yan, natin ang hinangan at para ma-testing na natin, ano? Sana po mga boss, ma'am, nakapulot kayo ng konting idea sa aking naibahaging tutorial. Siyempre po, lagi ko pong sinasabi pag nagbibigay ako ng tutorial, mag-ingat sa pagre-repair. Safety first po muna sa inyo, unang-una. Mag-ingat kayo, ha. Yun lang po masasabi ko sa pagganitong larangan ng pagre-repair.
Unang-una po, pag-iingat. Ayun, diyan, nakabit na natin. Mag-testing na tayo ng biasing niya. Okay, dito malalaman natin kung normal na yung biasing niya. Dapat may makuha tayong 0.3 o 0.4, 0.5. 0.3, 0.4 o 0.5. Yan, normal po yan. Yan, 0.4. Yan. Sa left po yan. Sa left po yung ating sinusukat na yan. Wala po, hindi po tayo nag-repair dyan. Doon po tayo sa right, sa kabila. Okay, 0.4, normal po. Yun. Nakaano po yan sa yung tester ko, sa DC ko nakalagay. Sa DC. Yun. Diyan kayo maglalagay diyan kayo magsusukat sa mga biasing, sa bias niya. Okay, dito na tayo sa right. Yan tayo doon sa may problemang channel, ano? Pasensya na po, hindi masyado nakita yung pagtap ko ng ano, pero dyan po yan sa mga output transistor. Dyan ako nagtatap niyan. Dulot-dulo po yan, hindi po gitna. Yun, 0.4. Point 4, yun. Pasensya na po, hindi nakikita. Pero diyan lang po yan sa mga output. Mga output yan, dulot-dulo ko nagte-tester. Pasensya na po, hindi nakita eh. Pero i-adjust ko po yung camera natin dyan. Yun. Yun. Dapat may doon sa pinalitan natin na output transistor, may makuha din tayong 0.4. Yun. Balance na po silang lahat. Ibig sabihin po, lahat ng bias niya ay normal lahat. Left and right. Okay na po yan. Good to go na po tayo. Tutugtog na po itong ating amplifier pagka ganyang normal na yung bias niya. Biasing niya. Ayan, at dito, ayan, nilagyan ko na ng speaker. For testing na po tayo mga boss, ano? Yan, left and right, nilagyan ko na siya ng ano dyan. Okay. Yan. Sana po nakapulot kayo ng konting idea sa pagre-repair ng mga ganitong issue. Kung may ganito po kayong issue, parehas, ito, meron po kayong reference, meron kayong guide, ano? Meron kayong reference sa pagre-repair nyo. Yan, testingin ko na. Okay. Yan, ang ating relay ay okay, mukhang, ayan, nag-click na ang ating relay, yun. Ibig sabihin po, okay na ang ating amplifier dyan. Okay, natanggal na natin ang protect niya, yung shorted. Kaya po kasi may protect, hindi nagki-click, shorted po yung transistor na yan. At mga resistor, open na, sira na. Yun. Dito, mag-testing na tayo ng yan. Maiksi lang po para iwas copyright tayo mga boss. Sayang naman po, ano. Yan po. Salamat po sa panonood mga boss, ano. At kung nakarating kayo sa video na ito, sa dulo, maraming salamat po mga boss. Sana nakatulong sa inyo itong video na ito. Salamat po.